wala nang takas si Kong Zaldi matapos maglabas ng lookout bulletin ng Department of Justice. Kasama rin sa listahan si Sara Diskaya na mahigpit ng binabantayan upang hindi makalabas ng bansa. Ang desisyong ito ng DOJ ay nagugat sa mga kinaharap nilang mabibigat na kaso. Ayon sa ulat, agad na ipinadala ang abiso sa Bureau of Immigration para masigurong mababantayan ang lahat ng posibleng paglipad palabas ng bansa ni Ko at Diskaya. Layo ng lookout bulletin, napigilan silang makatakas habang nagpapatuloy ang investigasyon sa umano'y malalaking anomalya. Bagamat wala pang inilalabas na warrant of arrest, malinaw na hindi na sila makakalusot sa mahigpit na pagbabantay ng mga awtoridad. Samantala, tikom pa ang bibig ng dalawang panig sa issue, ngunit umani na ito ng matinding reaksyon mula sa publiko. Marami ang nananawagan ng mabilis at patas na proseso upang mapanagot ang sinumang napatunayang nagkasala. Ang tanong ngayon ng bayan, hahantong ba ito sa aktwal na pag-aresto o mauwi lamang sa isa na namang pampulitikang palabas? Wala na po sa Pilipinas si Santiago. Nako! At ganoon din yung kanyang kapatid na si Christopher Go. Nako! Wala na rin po sa Pilipinas. Wala na po sa Pilipinas. Kung nandun sa ibang bansa, eh, malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago o kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon, inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Pero nandun sa ibang bansa. Nako, parang totoo ata yung mga nababalitaan natin sa social media na nakalabas na ng bansa itong si Congressman Zaldico. Kasi ganito lang naman ho kasimplihan mga kababayan. Kung talagang malinis ang konsyensya nitong si Congressman Zaldico, merong isinasagawang hearing dyan sa House of Representatives na kung saan kabilang ka naman, dapat sana dumalo ka. Depensahan mo yung 2025 budget na kung saan ikaw ang Committee on Appropriation Chairperson. Ikaw ang chairperson nung binalangkas yung yung budget na yan eh. Yung mga nagsasabi na maraming anomalya, maraming pinagsisingit dyan sa 2025 budget na yan. So, plakit mo! Ganun lang naman kasimple. Kaso ang problema, kagaya na lamang dito kay Senator Rodante Marcoleta, marami daw naglalabas ang balita ngayong mga panahon na to na nakalabas ng bansa yang si Zaldico. Bakit siya lumabas ng bansa? Alam niya naman na napakainit ng usapin nitong flood control na to. Na kung saan yung pondo na di umano pinagsisingit nila dyan sa BICAM, dyan sa small committee. Di ba marami hong dapat ipaliwanag itong si Eli Zaldico. Isa uyan sa pag-uusapan natin dito sa video na to at papasadahan din natin na mabilisan itong si DOJ Secretary Boying Remulla. Ito na nga ho mga kababayan. Si Auntie Claire meron na naman hong patotsyada sa mga Duterte. Ano ka natawa? Talagang ipagpipilitan nyo yung flood control ghost project na yan nung panahon ni Tatay Digong. Sige, pagbibigyan namin kayo. Pero siguraduhin nyo lang wala mag-iiyakan ha. Kasi sasampal namin sa pagmumukha nyo ang katotohanan na nung panahon ni Digong, merong Ulysses, merong Undoy, maraming bagyong dumaan sa Pilipinas pero hindi tayo nagkaganito. Na konting ulan lang, lumulubog. Doon pa lang sa argumento na yun, taob na yung hawak mo na yan, Auntie Claire. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin. Scan nyo lang ho yung QR code na yan para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Kailangan nyo ho kasing i-scan yan. Pati yung kapitbahay nyo, kaibigan nyo, katrabaho nyo, lahat ho ng kakilala nyo. May nakasakay kayo sa jeep, scan mo to. Bakit? Subscribe kay KPH. Ganun lang naman. Diba? Para talagang sulidong-sulido. Ito mga kababayan. Hindi, pagka nag 1 million na tayo, wala na. Okay na tayo nun, masaya na tayo. 1 million lang palang habol no. Eto mga kababayan, breaking news ito. Matindi ho ito mga kababayan. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said he will issue on Wednesday, September 3, an immigration lookout bulletin. Order ILBO against 26 persons who are suspect involved in anomalous flood control project of the government. Yari. Yan ang habang sinasabi natin. Pagka contractor, mabilis magpalabas ng lookout bulletin.
Pero yung mga congressman na sila naman ang may dahilan kung bakit nagkanda hindot-hindot yung mga proyekto na yan, sila talaga real talk, di ba? Base dito kay Mayor Benjamin Magalong, ano sabi niya? 40% daw doon sa isang committee dyan sa House of Representatives. SOP. Merong pakimkim dito kay congressman yung mga proyekto na yan. Sa mga congressman, okay lang, maglabas-masok kayo sa bansa, okay lang, walang problema. Pero pagka ikaw, ordinaryong Pilipino, na kung saan meron kang ginawang mali, mabilis pa sa alas 4, may lookout bulletin ka dito kay Boying Remulla. Kung sasalansanin ho natin to, siguraduhin natin na maisama sa listahan yung mga opisyal dyan sa DPWH, yung mga congressman na di umano mainit ang pangalan nila dito sa usapin na to. Isama din natin para makita ng ating mga kababayan na hindi lamang pagpapapogi yan dahil gusto nyo maging ombudsman. Di ba? Ganun lang naman kasimple. Ito ganito gagawin natin. Lahat ng district engineer, okay? Lahat ng district engineer na involved dyan sa mga gosh project na yan, lookout bulletin kayo. Ganunin mo. Yung mga nasa top 15 na contractor na nasa listahan ni Marcos Jr., lookout bulletin kayo. Ganun dapat. Di ba? Hindi yung mga congressman na naglabi dito sa mga ghost project na to. Kasi kayo naman, maglalabi ako, congressman ako. Okay, ako congressman, maglalabi ako kay Zaldico. Kung yung yung sapa namin, pag umaapaw, lumulubog dun sa isang barangay ko sa distrito ko Pwede bang patayuan natin ng tulay o kung ano pa man, flood control, di ba? Pumping station, pagawan natin kung. Please. O pinagbigyan ka ni Zaldico, genuine yung yung hinaing mo diyan sa APRO Committee on Appropriation. Genuine yung hinaing mo diyan sa DPWH. Totoo na mayroong problema sa distrito mo. Meron kang gustong ayusin, hindi na-deliver yung inayos mo. O hindi ka ba magwawala? Yung bang congressman na yun may pananagutan o wala? Meron kasi siya ang naglabi. Meron nung siyang pananagutan kasi yung request niya kung naging ghost project yan, meron malaki yung marami-raming katanungan ang dapat niyang sagutin. Una sa lahat, kung request niyo ho yan, ilang bagyo na dumaan, ilang lubog na dumaan sa bansa sa distrito mo. Hindi mo ba chinek yung linabi mo na project diyan kay Committee on Appropriation diyan sa DPWH? Kung gumana ba o hindi gumana? Hindi mo man lamang nakita kung ghost project yan o totoong project. Anak ng toka, yun ang mga dapat na i-lookout bulletin. Di ba? Ilinabi nila yung project tapos naging ghost project. Ngayon, ang yayariin ng pamahalaan, hahabulin, titirahin yung mga kontraktor. Ng mga small fish lang naman dito. Ang most guilty dito, alam nyo sino? Si Bunoan at itong si Marcos Jr. Period. Yang nasa baba na yan, yan yung mga pwedeng gawing state witness yan kasi hindi naman sila most guilty dito. Anak ng toka, ako congressman. Naglabi ako ng flood control project, tapos biglang lumubog dun sa lugar na yon. Bukas, alas 4 ng madaling araw, nandun ako, chinecheck ko yung flood control. Once na nakita ko na ghost project yun, ibigay nyo sa akin mga dokumento, anak ng toka, papakulong ko kayo lahat, mga walang hiya kayo. Sige, asan dito yung contractor na trumabaho dyan, patawag nyo. Pasundo nyo dun sa Land Cruiser ko, walang hiya kayo. Di ba? Mga may Land Cruiser yan. Kaya hindi nila ramdam yung paghihirap natin sa kalsada, kahit bako-bako kasi malambot yung suspension nun Di ba? Kaya pikit mata sila, natutulog-tulog lang, akala nila patag na patag ang daan Naka-Land Cruiser pala, mga walang hiya. Di ba? Pasundo mo yung contractor na yan, langyang yan, ba't ganito ginawa niya? Di ba magwawala ka? Walang yaka, binigay namin sa'yo pera tapos di mo gagawin yung project na napanalunan mo sa bidding. Hindi pwede yan, Brad. Makukulong ka, yan sigurado ka. Ayusin mo. Tapos ang usapan. Eto tayo, dito kay Senator Rodante Marcoleta. Boying Remulla, ayusin nyo. Okay naman maganda naman yung layunin nyo na yan. Na dapat magkaroon ng immigration lookout bulletin dyan sa mga contractor ng flood control na yan. Pero siguraduhin natin, wag natin limitahan dito sa mga small fish na to.
Yung mga yung mga, ito kasi mga dilis lang to mga kontraktor na to. Alam nyo kung sino yung mga medyo tilapia, ganon, mga tilapia, mga bangus, ganon. Yung mga bangus, yung mga DE, yung mga district engineer, mga yon ang mga bangus yun. Bangus na medyo lumaki na eh. Pero kung gusto nyo ho talagang malaki, yung mga buhaya ang datingan, ika nga, lolong ba? Di ba? Yung malalaki talaga. Punta ho kayo dyan sa House of Representatives. Doon nakatira yung mga malalaking hayop, ika nga. Punta kayo sa House of Representatives. Kaya ako nananalangin talaga ako na wag sanang mangyari sa Pilipinas yung nangyari sa Indonesia. Yung mga mamamayan doon, sinunog nila yung House of Representatives nila. Sinunog nila. Yung mga representative nila, pinagbababasag nila yung mga kotse. Pinagpupuntahan nila yung mga bahay nila at pinagsisira yung mga gamit. Napuno yung mga taga-Indonesia. Bumili po tayo mga kababayan. Pero ako nananalangin ako na huwag naman sana mangyari sa atin yun. Ika nga, yung pasensya ng Pilipino, kung ganito karami, malapit na tayo dito na sila. Pero huwag natin gagawin yun, masama yun. Madadaan naman natin sa mapayapang kaparaanan yan. Ika nga, halimbawa, eleksyon. O yan, eleksyon tayo. Iboto natin si BP Sara, tapos sa usapan. O may kalalagyan yung mga siraulong yan. Mga merong saltik sa utak na yan, di ba? O kanino na po tayo? Kay Senator Rodante Marcoleta. Good. Pero nandun sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon na inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Pero nandun sa ibang bansa. Ito, ano to ika nga pagka ang naglabas ng ganyang klaseng impormasyon, Senator Rodante Marcoleta, malamang sa malamang ano yan A1 yan na itong si Elizalde ko wala na sa Pilipinas. Hindi lang naman yan yung ika nga naririnig-rinigan natin na nagsasabi. Ito pa si Sero, ito pa si Sir, narinig na rin natin tong issue na to na wala na daw sa Pilipinas itong si Elizalde ko. Kung ganito kasimple, tayo naman di natin sinasabing tumakas di ba? Di natin sinasabing tumakas itong si Elizalde ko. Simple lang naman yan. Alam nyo ho na kayo ang Appropriation Committee Chairperson. Binabanatan kayo nitong si Congressman Tiangco. Binabanatan kayo nitong si Congressman Ungab. Ngayon, sinasabi nila, most corrupt budget, yung inyong budget noong 2025. Actually, 23, 24, 25, most corrupt po lahat yung mga yan. Kumbaga, dito sa 25, napuno na lang ang salok. Pero yung tatlong budget na yan, walang pagkakaiba yung mga buwisit na budget na yan. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Wala na po sa Pilipinas si Santiago. Nako! At ganoon din yung kanyang kapatid na si Christopher ko. Nako! Wala na rin po sa Pilipinas. Wala na po sa Pilipinas. Yari, wala na daw sa Pilipinas itong si Saldi ko. Paano ba yan? Ako nag-worry ako nag-worry. Kasi alam niyo naman mga kababayan, bakit siya umalis? Alam niya na maraming problema sa Pilipinas. Kung talagang mahal mo mga taga Bicol, yung ako Bicol, ako Bukol, baka ako Bukol, hindi ako Bicol. Kung talagang mahal mo mga taga Bicol at panahon ng La Nina ngayon, maraming bagyo, tapos ikaw appropriation committee chairperson nung nagdaang sinibak ka na lang, 'di ba? Dahil sa napakaraming kababuyan sa budget. Pinahintulutan ni Martin Romualdez 'yun, 'di ba? Grabe, 3 taon, no? Lahat ng kababuyan ginawa nitong magkaibigan na 'to, 'di ba? Pinaano ho nila yung tipong nangyari lahat ng kabalbalan na 'to under ng pamumuno nitong si Martin Romualdez. Yak, nakakadiri. Ito, putaho tayo. Nagpa-presscon ang Legal Counsel of Sara and Curly Diskaya. Whole press briefing. Naku, ito matindi to. Game. Alpha Numeric Quadruple A. Central Quadruple A. Yan. Doon, sa porsyento kayo magpaliwanag. Nakananto ko alam niyo ba yung gasto sa mga press ko na yan? Ito, base lang sa nababalitaan ko isang latag dyan, isang press ko niyan, mababa 150,000. Mababa 150,000 niya kasi mag-iimbita ka dyan magpapakain ka dyan Tawagan mo yung News 5, ABS, GMA, tatawagin mo Langan naman papupuntahin mo dyan, ganun-ganun na lamang. Merong budget yan. Alam mo, Brad, doon sa porsyento kayo magpaliwanag. Kung ang contract price, 150 pataas. Yeah, sige. Pasok ang quadruple A. So, sasali po sila,
bibili ng bid docs, pagka then mag-offer sila ng pinakamababa with quality. At kung nanalo po sila, iawag po sa kanila yung kontrata. And then magkakaroon ng notice to proceed. Okay? Notice to So, proceed. depende po kung ano yung usapan nila, kung paano babayaran, kung progressive billing or half, ganun po yun. Ngayon, pag natapos po yung kontrata, yung project, may testing po yan ng implementing agency. Tinetest po yan, sir. Pag pumasa sa testing, bibigyan ng clearance. Pag nabigyan ng clearance, ang gagawin naman ng contractor, ita-turn over niya sa implementing agency at may acceptance po yan. Ganyan po ang mga kontrata at proyekto ng Pamilya Diskaya. Okay? O kung walang magtatanong sa ghost project, wala hong ghost projects ang St. Timothy, ang kumpanya ng Diskaya. Wala ring project na galing sa insertions or unprogrammed projects sa GAA. Wala pong ganon. Lahat po galing sa... So, kaya ho, nagtataka ang Pamilya Diskaya, bakit, ano to? Diba? Kasi bumahan lang pan eh. So, damay-damay na lahat. Oh. Dahil sa hindi nila, dahil sa pananahimik ko nila, yun. Hindi naman sila makakasagot, Brad. Ano pa na nahimik? Hindi sila makakasagot. Simple lang yan, Brad. Kung talagang gumagana yung flood control na kinuha nila, I don't care kung nasa NEP yan, kung nasa project talaga na DPWH yan, wala sa insertion yan, I don't care. Ang tanong dito, ba't bumabaha? Ang tanong dito, gumagana ba? Simple lang, punta, itong si Sara Diskaya, punta siya, isa-isahin niya yung mga proyekto niya, picturean niya. Gawa siya ng website, St. Gerald Project, as of 2025, di ba? September 3, 2025. Ilatag niya doon lahat, isa-isa, yung mga angulo, yung mga pumping station na habang baha gumagana, yun, absuelto siya doon. Sasabihin namin na yang si Sara Diskaya, kahit ako dito sa PHFT, sasabihin ko, ito yung mga proyekto niya, ha? Malinaw pa sa sikat ng araw, gumagana. Walang wasak-wasak, di ba? Imbis na sumagot ka ng ganyan, magkano lang naman na yung website. O sa Facebook, doon sa St. Gerard, gawa sila ng maraming album doon. Lahat ng project nila, picturean nila. Yung dapat as of today, hindi yung pagkatapos ginawa kasi lokohan yun eh. Dapat as of today. Tingnan natin yung estado ng mga flood control na ginawa nila. Ngayon kung dadaanin mo kami sa pabola-bola mo, Brad, manahimik ka. Di pwede yan. Nirerespeto ko po ang Pangulo kasi yun po siguro yung ifinid ng DPWH. Di ba? Kasi DPWH po yung, siguro pinagbasihan nila yung mga maraming nakukuha. Ganito po yan kasi, hindi ho lahat ay quadruple A. Pag ang malaking project po ay malaki masyado, hindi kaya ng financial capacity ng isang kontraktor, definitely po ang makakakuha quadruple A. Quadruple A po talaga. Actually, pag nagbibid ang company ng Diskaya, natatalo rin sila kung minsan Kalaban din nila mga quadruple A. Makakatalo sa kanila si St. Gerard, matatalo siya ni pangalan ng isa nilang naglalaban-laban yan si St. Gerald tatalunin itong si St. Timothy, yun matatalo siya. So, kasalanan nung kumpanya kung quadruple A siya. Pasok siya sa qualification Sa tingin po ba ninyo yung triple A, kaya niya yung i-implement yung financial capacity ng quadruple A? Definitely not. So, kaya po ganon. Yung mga 15 po, I presume, lahat po sila quadruple A. I presume. Nakatingin lang ako dyan
sagutin kita, Sir Jun, no? Hindi naman inspiration kasi yun eh. Naging negative. Naging negative po yung resulta. Hindi. Kaya nga, nakakatakot ang sockbed kung minsan. Siyempre, galing sila sa wala, sino naman po bakit hindi? Pakita mo rin, ma-inspire yung iba. Di ba? Meron tayong boxing hero, di ba? Ay, Oh, teka. di ba? Nakikipagbalagbagan yung sa ring. Hindi pwedeng yalin tulad yan si Manny Pacquiao dyan sa Diskaya. Yan, nung pumasok sila sa DPWH, doon umasenso buhay nila. Ano yun? On the record yun, ha? Hindi yun, ika nga, naka-video yun, oh. Ganun lang naman po yun, yung intention nung kan na yun. Hindi naman po para, ini-inspire po yung taong bayan. Wow. Hindi po yung para, meron kami ito, wala ka. Hindi po ganun. So, sana sa mga kaibigan nating media rin, andun din yung sense of responsibility natin kung minsan. Pasensya na po kayo ha. Ganun din sa SOCMED. Ganun din sa SOCMED. Kasi, nakakasakit din po ng pakiramdam na ang intention yun to inspire the Filipino people, naging negative yung epekto. Yun po yung naging dahilan doon. Andyan na po yan eh. Hindi na ho natin maibabalik yung nakaraan. Nagawa na ho yun. Tanggapin na lang natin kung ano yung reaksyon ng mga tao. Ito na yung una, saka last po. Magtanong na kayo kasi sasara ko na po yung telepono ko. Gusto ko tong legal counsel nila, Sara Diskaya, malupit, ha? Ay, di naman po. May roads, may building din po. Apo. So yung mga nag-art nila na hindi lang galing sa mga project ng mga ay, hindi po. May iba pa rin mga kumpanya na pinagalingan. Opo. Alinawin ko pala, yung sa siyam na company, okay, si ma'am, sa Alpha and Omega lang siya. Nakapag-divest na siya. Hindi nga. Tigilan mo yan, brad, ha? Tigilan mo yung divest, bullshit na divest na yan. Magda-divest ka, ipapangalan naman sa kapatid ng asawa mo. Divestment na yun. Nangyaka kayo, divest. Style ni Saldi ko, nakuha nyo, ha? Nakapag-divest na po. Documented po yan. May dokumento po tayo sa kwan. So, sa Alpha and Omega lang siya talaga. Oh, sir, baka meron pa. Oh, wala pa tayong... Oh, yes, sir. Opo. Alpha and Omega. Hindi ko po, baka naratel na si ma'am nun. Pero sa dokumento po, isa lang ang hawak niya. Nag-divest na po siya sa 8. Matagal na. Siguro na pressure, di natin alam. Na natural reaction ng tao. Pag siyempre, ikaw ba naman ang nasa Senate? Di ba? Ikaw ang nasa Senate. Sige po. Ano, sagot na po ni ma'am. Ayoko po i-rephrase. Kung ano po yung nakarecord po sa TSN ng Senate, doon lang po
Welcome. Ito po, sa banda rito, wala na? Yes, sir. Ilalabas po namin yung mga documents. Para akwan. Hindi ko kasi sabay-sabay. Mga previous years yun. Mas maigi po, meron tayong dokumento. Kasama naman yan sa sa Senate. Dahilan? Sabi niyo po kanina na pressure na rin, baka na-pressure na rin siya. Ano po yung pag-dahilan na yan? Ay, yung personal po yung pagdadivest niya, hindi ko pwedeng pangunahan si ma'am. Kasi hindi ko alam kung ano yung rason niya, bakit siya nag-divest. Personal po niya yon. Oo naman, Sir Jun, hindi mo magtatago yan. Saka, pag nagtago ka, hahabulin ka rin ng batas. Kahit nasa ibang bansa ka, ganun din eh. Ang dali lang yan eh. Pa-cancel mo lang yung passport po, tapos ka na. Stateless ka na. Oh. Hindi ka na makakapunta sa ibang bansa. Kahit na nasa Singapore ka, whatever, pag kinancel na ng passport mo, wala na. Saka pa, mako-corner ka rin. Oo. Inaayos lang ho namin. Hindi naman kami nahirapan. Oo. Nagkaroon lang ng surprise kon kasi. Oo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!